A man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. So, they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let us no one separate.
Iwan ang napakagandang awitin na yun, na hindi natin alam kung sino ang nag-compose. Ang balita ko, ang lalaking kakasal ang nag-compose. Pero RJ, mamaya mo ko susunduin si Angel. Balikan mo na sa dalawa. Steady lang, steady lang. Tayo po ay nagkakatipon sa napaka-espesyal na araw na ito upang saksihan ang pag-iisang dibdib ni RJ at ni Angel sa banal na tali ng matrimonyo. Ating pinitayin ng buong paggalang na ang pag-asawa ay inilakda ng Diyos at kanyang itinakda ang araw na ito. Kung kaya nga po, kung mayroong nakakaalam ng anumang dahilan, sapat upang hindi ituloy ang kasalan ito ay mangyari pong ipagsulit. Ang sabi po ni RJ, wala naman. O di ay paglihim, magpapahilan ng mga anak. Wala akong tumututol, hindi pa sabi ni RJ. Pwede na kami ngayon. Tayo po ngayon ay ginagabayan ng salita ng Panginoon. Ang Diyos ay nagsasabi na ang lalaki at babae ay dapat magpasako sa isa't isa. Sabi ng talatang beso. Mga babae, ang wika ng Panginoon, pasakot kayo sa inyong mga asawa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Kung paano masasakot ni Kristo ang iglesia, ganoon din naman ang babae dapat pasakot ng lulusan sa kanyang asawa. Sa mga lalaki naman, ang sinasabi po ng Biblia, ang mga lalaki dapat magmahal sa kanilang mga asawa gaya ng pagmamahal ng Kristo sa iglesia. Binigay niya ang kanyang buhay para dito. Upang maiharap sa Diyos na walang kapintasan, walang lumis, walang bahid, at buong kahangalan ang iglesia. Ang lalaki dapat magmahal sa kanyang asawa gaya ng kanyang katawan. Wala nang namumuhi sa kanyang katawan kung hindi kanyang pinapakain at inaalagaan. Kaya narito ang iwagan sinasabi ng Panginoon. Ang lalaki, iiwanan niya ang kanyang ama at ina at makikigisan sa kanyang asawa at sila yung magiging isa. Kaya sa diwang ito ng salita ng Panginoon ay nais natin pagkatiwala ang kasalan ito sa pamamagitan ng panalangin ng mga kasunod. Tayo kong lahat ay po manalangin. Dakilang Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat. Diyos na may akda ng okasyon nito. Amin pong pinagkakatiwala sa inyo ang okasyon na ito na inyong paspasan ng Diyos at hayaan po ninyo ng bawat isa ay tunay na maranasan ang dakilang presensya mo sa lugar na ito. Panginoon, higit sa lahat, ang pagkaisahin mo ay patuloy na sila ang mauna sa iyong presensya. Dalangin namin ng Diyos na ang iyong liwanag ay makita sa lugar na ito. Yakapin mo po ang bawat isa at hayaan mo ng tagumpay ay maghari sa bawat isa na narito ngayon. At tunay o Diyos, ang okasyon na ito, ikaw ay madadakila, ikaw ay malalalhati, ikaw ay maitataas. Sidyuhan mo po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. RJ, ibang tinatanggap ang babaeng ito, si Angel, upang iyong maging asawa. Opo. Talagang hindi pa ako tapos. Excited naman. At ikaw ba sa biyaya ng Panginoon ay nagpapasya ngayon na siya'y sasamahan para pakitungan habang ikaw ay nabubuhay? Bakit humina ang sagot mo? Opo. Dahil dyan, ay nais natin tanong, sino ang nagbibigay pakitulot sa babaeng ikasal? Mangyari, itaas po ang kamay. Kaya RJ, pwede mo nang sunduin ang iyong magiging kabiyak. At tayong natin maaari ng opo. Minsan po, bigyan natin ng masigabong palakaran at malugod na pagtanggap. Ang babaeng kakasal at ganoon din naman ang lalaking kakasal.
RJ at Angel, sa gitna na mayroong mga taong hindi naniniwala sa basbas ng kasal, ng matrimonyo kaya nasasamang wala ang pagpapala ng Diyos sapagkat naniniwala sila na kung pwede naman magsama kahit wala ang kasal. Ang iba naman ay nagkakaroon muna sila ng pagkakataong tingnan kung sila nga ang para sa isa't isa. At mayroon din naman mga tao na pinababaho nila ang tunay na kahulugan ng pagsama at pagpapakasal. Subalit napakaliwanag sinabi ng salita ng Panginoon kanina habang binabasa ng ating MC, ang salita ng Panginoon, napakaliwanag na ito ay instruction sa lalaki at babae. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat ang gawain o seremonya ng kasalan ay sa ilalim ng biyaya at pagpapala ng Panginoon. Kaya ngayon pala ay pinapakita natin ang pagbahagi sa inyong dalawa. Congratulations! Sapagkat maraming mga tao out there ang hindi naniniwala na may kakayanan ng Diyos na mapaspasan at papalain ang kasal. Salamat sapagkat kayo nagpasya. Mas sa banal na tayo ng matrimonyo ay inyong pasimulan ang isang forever na kasal. Kaya, sayang naman ang inyong beauty at pagiging gorgeous mo kapag hindi makita ng ating audience. Minsan po, ay bigyan naman natin sila ng masaya kong palakpakan because it really takes lots of courage upang sa palang ito ay ganapin ang ganito pong uri ng gawain at ang presensya ng Panginoon narito. Alam ko maaga kayong narito o baka kahapon pa lang narito na kayo pero nauna na ang Panginoon sa lugar na ito. Ang Diyos ang pangunahin natin saksi sa kasalan ito. Kaya nais natin ngayon ay ganapin ang balitan ng inyong sumpa. Napakahalaga ng sumpang ito sapagkat sa harapan ng mga saksi, lalo na sa harapan ng Panginoon, ay gagamitin niya ang mga kakayanan ito. May kinuha si yan. Sino ka? Upang maging aking kasama. At ako'y nangangako sa biyaya ng Diyos na ikaw ay sasamahan habang ako'y nabubuhay sa hirap man o ginawa, sa kalakasan o karamdaman, sa tagumpay man o katiguan. Ngayon, RJ, ito ang pagkakataon mo upang mapahayag ang iyong buong pusong pagmamahal sa iyong pagiging kanya. Sampung taon, parang isang araw lang dahil sa hindi natin pagsasawaan. Salamat sa pagmamahal mo, sa hindi mo pagbitaw, sa hindi mo pagsuko, sa aking pagtatalaga ng aking sarili sa iyo bilang iyong magiging asawa habang buhay. Sa tulong ng Panginoon ay gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para maging isang mabuting asawa sa iyo. Sa simple man o malaking bagay, ipaparamdam ko sa iyo ang pag-ibig ko. Ipagbabalan kita ng hipon kapag ulan natin yun. Favorite ko yun. Sisikapin kong hindi ko bubungan sa iyo tuwing umaga. Yayakapin kita kapag nagtitisahin siya. Sabay tayong mananalangin at mag-devotion gabi-gabi. Sabay tayong maglilingkod at lalagpupa sa Panginoon. Iintindihin kita
kung gaano kabuti at katapat ang Panginoon sa atin. Titignan at panonoodin natin ang kasalan ito para maalala natin na siya'y tapat. Ang mundo natin ay pareho na. Bubuo ng isang pamilya, sabay tayong aabot sa ating mga pangarap, sabay natin i-enjoy ang buhay na pahiram sa atin ng Panginoon. At sabay tayong tatanda na hindi mauubos ang pag-ibig